Alam mo ba na may mga YouTube channel na halos parehas lang naman ang quality ng videos, pero bakit yung isa umaabot ng 100 views lang? Samantalang yung isa naman 100,000 views agad sa loob lang ng ilang araw. Ano ang pagkakaiba nila? Mas maganda ba ang camera? Mas mahal ba ang gamit? Mas sikat ba agad ang creator? Sa totoo lang, hindi palagi. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit lumalaki ang views ng isang video ay dahil naiintindihan ng creator kung paano gumagana ang atensyon ng tao at kung paano ginagamit ng YouTube ang data para mag-recommend ng content. At sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 strategies na pwede mong simulan ngayon para mapataas ang views ng YouTube channel mo. Hindi ito magic, hindi rin ito shortcut. Pero kung maayos mong magagawa ang mga ito, malaki ang posibilidad na mas maraming tao ang makakita ng content mo. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil sa dulo, pagsasama-samahin natin lahat ng strategies para makabuo ng isang workflow na pwede mong sundan sa bawat upload. Ready ka na? Simulan na natin. Strategy number 1. Gumawa ng thumbnail na hindi kayang i-scroll past. Kung may isang bagay lang akong pipiliin na pinakamalaking dahilan kung bakit tumataas ang views ng isang video, isa ito sa mga una kong babanggitin. Thumbnail. Maraming creator ang gumugugol ng ilang oras sa pag-i-edit ng video pero 5 minuto lang inilalaan nila sa thumbnail. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali. Isipin mo ito. Kapag nagbukas ang isang tao ng YouTube, ano ba talaga ang una niyang nakikita? Hindi ang editing, hindi ang audio, hindi ang script, thumbnail muna. Bago pa niya marinig ang boses mo o mapanood ang intro mo, kailangan muna niyang magdesisyong i-click ang video. Kung hindi siya naengganyo, hindi niya malalaman kung gaano kaganda ang ginawa mo. Hindi trabaho ng thumbnail na ipaliwanag ang buong video. Ang trabaho nito ay magbigay ng dahilan para mag-click ang tao. Kapag masyadong maraming text, nalilito ang viewer. Kapag sobrang daming elemento, hindi alam ng mata kung saan titingin. Mas maganda kung simple pero may impact. Rule number 1, isang mensahe lang. Maraming beginners ang naglalagay ng 10 bagay sa thumbnail. May arrow, may circle, may emoji, may 5 picture, may 10 salita. Ang nangyayari, nagiging magulo. Mas effective ang thumbnail na may isang malinaw na ideya lang. Halimbawa, kung ang video mo ay tungkol sa paglaki ng kita sa YouTube, hindi mo kailangang ilagay lahat ng impormasyon sa thumbnail. Pwede na ang malaking expression sa mukha mo at isang simpleng text tulad ng 0 pesos to 100,000 pesos. Isang tanong pa lang pero sapat na para ma-curious ang viewer. Gamitin ang human emotion. Napakalakas ng epekto ng facial expression. Kapag may taong mukhang gulat, excited o nagtataka, natural na naaakit ang mata ng tao. Kaya kung ikaw mismo ang nasa thumbnail, huwag kang matakot magpakita ng emosyon. Hindi ibig sabihin na mag-overreact ka. Kailangan lang malinaw ang nararamdaman mo sa larawan. Contrast ang sikreto dito. Kapag pare-pareho ang kulay, mahirap mapansin. Pero kapag may contrast, mas lumulutang ang subject. Halimbawa, madilim ang background tapos maliwanag ang muka. O kaya naman, simple ang paligid pero matingkad ang text. Mas madaling makita kahit maliit lang ang thumbnail sa cellphone. Huwag mo sobra ng text. Subukan mong buksan ng YouTube sa cellphone mo. Mapapansin mo na maliit lang ang thumbnail. Kapag naglagay ka ng mahabang pangungusap, hindi na mababasa. Mas epektibo ang 3 hanggang 5 salita. Katulad ng I'm back, tapos na, hindi ko inasahan, grabe ang nangyari, 100,000 pesos in 30 days. Maikli pero nakakakuha ng pansin. Curiosity gap. Isa ito sa pinakamakapangyarihang konsepto. Bigyan mo ng sapat na impormasyon ng viewer. Pero huwag mong ibigay ang buong sagot. Kapag alam na niya agad ang lahat, wala na siyang dahilan para mag-click. Pero kapag may kulang, magiging curious siya. At ang curiosity ang nagtutulak sa tao para panoorin ng video. Huwag gayahin. Aralin. Kapag may nakita kang viral thumbnail, huwag mo itong kopyahin. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo. Bakit ito gumagana? Ano ang unang napansin ko? Ano ang emosyon? Ano ang kulay? Ano ang facial point? Kapag naiintindihan mo ang psychology sa likod nito, mas madali kang makakagawa ng sarili mong style. Isang simpleng test bago mo i-upload ang thumbnail. I-zoom out mo o kaya tingnan mo sa phone mo. Kapag hindi mo agad maintindihan sa loob ng 2 segundo, malamang kailangan mo itong ayusin. Dahil sa YouTube, minsan 2 segundo lang ang ibinibigay ng viewer bago siya magdesisyong mag-scroll pababa. Tandaan mo ito, hindi sapat na maganda ang video. Kailangan din maklik ito. At ang thumbnail ang unang pintuan. Kung walang pumapasok, hindi makikita ng tao ang effort mo sa loob. Kaya sa susunod na gumawa ka ng content, subukan mong gumugol ng mas maraming oras sa thumbnail. Minsan, isang pagbabago lang sa expression, sa kulay o sa text, ang pwedeng magdoble o magtriple ng views ng video mo. Ngayon, alam mo na kung paano makuha ang atensyon ng viewers gamit ang thumbnail. Ang susunod na tanong ay paano mo sila mapapaklik? Dahil kahit gaano pa kaganda ang thumbnail, kung mahina ang title, posibleng dumaan lang ang mga tao. At iyan mismo ang pag-uusapan natin sa strategy number 2. Ang sikreto sa paggawa ng titles na hindi kayang baliwalain.
Ngayon, isipin mo ito. May nakita kang thumbnail na sobrang ganda. Napahinto ka habang nag-i-scroll. Pero pagtingin mo sa title, may new video. O kaya naman, vlog number 27. Ano ang gagawin mo? Malamang, i-scroll mo lang. At dito na pumapasok ang pangalawang strategy. Ang title ang nagbibigay ng huling push para i-click ng viewer ang video mo. Kung ang thumbnail ang humihila ng atensyon, ang title naman ang nagko-convert ng curiosity into action. Hindi lang dapat descriptive ang title. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming creators ay ginagawa nilang simpleng description ng title. Halimbawa, paano kumita sa YouTube? Walang mali dito. Pero wala rin itong masyadong dahilan para piliin ng viewer ang video mo kaysa sa daan-daang iba pang kaparehong topic. Ngayon, tignan natin ang ibang approach. Sinubukan ko ang isang simpleng technique sa YouTube at nagulat ako sa resulta. Mapapansin mo, pareho lang ang paksa or concept pero mas gusto mong malaman kung ano yung nangyari. At iyan ang gusto mong maramdaman ng audience. Ang goal ng title ay magtanong sa isip ng viewer. Hindi mo kailangan sabihin ng lahat. Sa katunayan, mas epektibo pag may konting misteryo. Kapag may kulang na impormasyon, natural na gustong punan iyon ng utak ng tao. Halimbawa, ginawa ko ito sa loob ng 30 days. Ito ang mali na halos lahat ng YouTubers ginagawa. Hindi ko inasahan ang nangyari pagkatapos kong subukan ito. Hindi mo pa sinasabi ang buong kwento, pero sapat na iyon para gustong malaman ng viewer ang kasunod. Gumamit ng numbers. Napakalaking epekto ng numbers sa title. Bakit? Dahil nagbibigay ito ng expectation. Halimbawa, 5 mistakes na sumisira sa YouTube channel mo. 10 hacks para dumami ang views. 30 days challenge. 7 secrets na hindi madalas pag-usapan. Kapag may numero, alam agad ng viewer kung ano ang aasahan niya. Mas organized, mas madaling i-digest, at mas mataas ang chance na i-click. Magbigay ng malinaw na benefit. Ano ang mapapala ng viewer kapag pinanood niya ang video? Kung hindi malinaw ang sagot, baka hindi rin malinaw sa audience. Halimbawa, imbis na editing tutorial, mas magandang paano mag-edit ng professional videos kahit beginner ka. O kaya naman, ganito ako nag-e-edit sa loob ng 10 minutes lang. Mas nakikita agad ng tao ang value. Next, huwag mag-clickbait. May malaking pagkakaiba ang curiosity at clickbait. Ang clickbait ay nangangako ng isang bagay na hindi naman ibinibigay. Habang ang magandang title, curious lang ang audience pero natutupad pa rin ang ipinangako. Kapag niloko mo ang viewers, maaring tumaas ang click pero babagsak ang watch time. At kapag mabilis silang umalis sa video, mas mababa rin ang posibilidad na irekomenda ito ng YouTube sa mas maraming tao. Mas mahalaga ang tiwala kaysa panandali ang views. Narito ang simpleng formula na maaari mong gamitin. Curiosity plus benefit plus emotion. Halimbawa, paano ako kumita ng extra income gamit ang isang simpleng skill? Akala ko hindi ito gagana, pero ito ang nangyari. Isang mali lang ang halos sumira sa channel ko. Mapapansin mo na may emosyon, may pangako, at may dahilan para panoorin ang video. Gumawa ng 2 o 3 version. Huwag mong isipin na ang unang title na naisip mo ay iyon na agad ang pinakamahusay. Maraming malalaking creators ang gumagawa ng 5 hanggang 10 title bago pumili. Subukan mong magsulat ng iba't ibang version. Pagkatapos, tanungin mo ang sarili mo. Alin ang pinaka nakaka-curious? Alin ang pinakamalinaw? Alin ang gusto kong i-click kung hindi ako ang gumawa? Minsan, isang salita lang ang papalitan mo pero malaki ang epekto sa performance. Bago mo i-publish ang video, alisin mo muna sa isip mo na ikaw ang creator. Magpanggap kang ordinaryong viewer habang nag-i-scroll ka sa YouTube. Makikipagkompetensya ang title mo sa daan-daang iba pang videos. Tanungin mo yung sarili mo, kung hindi ko ito ginawa, ikiklik ko ba talaga ito? Kung ang sagot ay hindi, may pagkakataon ka pang pagandahin. Isa pang sikreto ng malalaking creators ay hindi inuulit ng thumbnail ang eksaktong nakasulat sa title. Magka-partner sila. Halimbawa, ang thumbnail mo 0 to 100,000 pesos. Ang title mo naman para dito, paano ko kumita ng 6 digits sa YouTube kahit maliit lang ang channel. Magkaiba ang impormasyon, pero kapag pinagsama, mas lumalakas ang curiosity. Parang 2 piraso ng puzzle na gusto mong buuin. Huwag kalimutan ang unang impression. Sa loob lamang ng ilang segundo, tinitingnan ng viewer ang thumbnail at title. Kapag pareho silang malakas, mas mataas ang posibilidad na i-click ang video. At kapag mas maraming nagkiklik, mas maraming data ang nakukuha ng YouTube na nagsasabing interesante ang content mo. At kapag nangyari yun, mas malaki ang tsansa na irekomenda pa ito sa mas maraming tao. Kaya tandaan mo ang 4 na pangunahing prinsipyo. Huwag gawing simpleng description ng title. Gumamit ng curiosity nang hindi nanlilin lang. Ipakita ang malinaw na benepisyo para sa viewer. Siguraduhin nagtutulungan ang thumbnail at
title para makabuo ng mas malakas na first impression. Ngayon, nakumbinsi mo na ang viewer na i-click ang video. Pero may mas malaking hamon. Paano mo sila pipigilang umalis sa loob ng unang 30 seconds? Dahil dito madalas bumabagsak ang maraming creators. Kaya sa susunod na strategy, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang bahagi ng buong video, ang hook na kaya magpanatili sa viewers mula simula hanggang dulo. Ngayon, isipin mo ito. Nagustuhan ng viewer ang thumbnail mo. Na-curious sa title at sa wakas naklik niya ang video mo. Pero narito ang masakit na katotohanan. Kung aalis siya sa loob ng unang 10 segundo hanggang 30 segundo, malaki ang posibilidad na hindi na gaanong irekomenda ng YouTube ang video mo sa iba. Kaya kung may isang parte ng video na dapat mong pagtuunan ng pansin, hindi ito ang ending. Hindi rin ang intro animation. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang hook. Ano nga ba ang hook? Ang hook ay ang unang bahagi ng video na may isang simpleng trabaho. Pigilan ng viewer na mag-scroll o umalis. Parang trailer sa pelikula. Hindi nito kinukwento ang buong istorya. Pinapakita lang nito kung bakit sulit panoorin ang kabuuan. Kung mahina ang hook, kahit gaano pa kaganda ang natitirang video mo, baka hindi na iyon makita ng audience. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming creators, marami ang nagsisimula ng ganito. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ako nga pala si Ganito. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, comment, subscribe, at i-hit ang notification bell. Tanungin mo ang sarili mo, kung ikaw ang viewer, may dahilan ba para manatili? Sa panahon ngayon, napakaikli ng attention span ng mga tao. Kapag wala silang nakikitang value kaagad, isang swipe lang ang katapat. Simulan agad sa pinaka-interesting na parte. Sa halip na magpakilala ka muna, ipakita mo agad kung bakit dapat nilang panoorin ng video. Halimbawa, kung ang topic mo ay paano ako kumita ng 100,000 sa YouTube, mas magandang simulan sa akala ko, imposible ito. Pero sa loob lang ng ilang buwan, umabot sa 6 digits ang kinita ko gamit ang isang strategy na halos walang gumagawa. Sa loob pa lang ng ilang segundo, may dahilan na ang viewer para maghintay. Gusto niyang malaman kung ano ang strategy na iyon. Sabihin ang makukuha ng viewer. Isa sa pinakamahalagang tanong ng audience ay, anong mapapala ko dito? Kung masasagot mo agad yon, mas mataas ang chance na manatili sila. Halimbawa, sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 3 pagbabago na ginawa ko na nakatulong para dumoble ang views ng channel ko. At pwede mo rin itong gawin kahit nagsisimula ka pa lang. Malinaw, specific, at alam agad ng viewer ang makukuha niya. Gumamit ng open loop. Isa ito sa mga sikretong ginagamit sa storytelling. Ang ibig sabihin ng open loop ay magbukas ka ng tanong o sitwasyon, pero huwag mo agad sagutin. Halimbawa, may isang simpleng pagkakamali na halos sumira sa buong channel ko. At nang matuklasan ko ito, doon nagsimulang magbago ang lahat. Hindi mo pa sinasabi kung ano ang pagkakamali. Kaya natural na gustong malaman ng viewer ang kasunod. At habang naghihintay siya ng sagot, mas tumatagal ang panonood niya. Iwasan ng mahabang intro animation. Noong mga nakaraang taon, uso pa yung mga mahahabang logo animation. Pero ngayon, mas mahalaga ang oras ng viewer. Kung 10 segundo ang intro mo bago magsimula ang totoong content, posibleng nawalan ka na ng audience. Mas mabuti pang ilaan ang oras na iyon sa pagbibigay ng value. Kung gusto mo talagang gumamit ng intro, panatilihin itong napakaikli o ilagay pagkatapos ng hook. Bigyan ng preview ang mangyayari. Parang movie trailer. Ipakita mo ang ilan sa mga exciting moments na darating. Halimbawa, mamaya ipapakita ko rin ang actual analytics na nagpataas ng views ko. Pati ang isang strategy na halos walang nagsasalita pero napakalaki ng epekto. Ngayon pa lang may inaabangan na ang viewer. At iyon ang gusto mo. Magpakita ng resulta bago ang proseso. Mas interesado ang tao sa resulta kaysa proseso. Kung ang video mo ay makeover, ipakita mo muna ang final outcome. Kung tutorial naman, ipakita mo muna ang finished product. Kung business, ipakita muna ang magiging resulta. Kapag nakita nila ang destination, mas interesado silang alamin kung paano ka nakarating doon. Panatilihing mabilis ang simula. Sa unang minuto ng video, subukang alisin ang anumang hindi kailangan or yung dead air. Walang paulit-ulit na pagbati, walang mahabang kwento na walang kinalaman sa topic, walang sobrang paliwanag. Ang bawat segundo ay dapat may dahilan kung bakit mananatili ang viewer. Magbigay ng pangako at tuparin ito. Kapag sinabi mong may 5 tips ka, ibigay mo ang 5. Kapag nangako kang may secret sa dulo, siguraduhin mong may totoong value sa ending. Kapag nakita ng audience na tinutupad mo ang pinangako mo, mas malaki ang posibilidad na bumalik sila sa susunod mong upload. At doon ka makakakuha ng loyal audience. Narito ang simpleng structure na pwede mong gamitin. Una, magpakita ng nakakagulat na statement o resulta.
Pangalawa, sabihin kung ano ang matututunan ng viewer. Pangatlo, mag-iwan ng isang tanong o teaser na sasagutin mo mamaya. Halimbawa, sa loob ng 30 days, may isang simpleng pagbabago akong ginawa na halos nag-triple ng views ng channel ko. Sa video na ito, ipapakita ko ang eksaktong proseso at kung bakit karamihan ng creators ay hindi ito napapansin. At sa bandang huli, ibabahagi ko rin ang isang bonus tip na pwedeng magbigay ng malaking epekto kahit wala kang malaking budget. Mapapansin mo, may resulta, may value, at may dahilan para manatili. Huwag kalimutan ang audience retention. Ang YouTube ay hindi lang tumitingin kung ilan ang nagkiklik. Tinitignan din ito kung gaano katagal nananatili ang mga tao. Kapag mataas ang retention sa simula, mas malaki ang posibilidad na subukan ng platform na ipakita ang video mo sa mas maraming viewers. Kaya ang unang 30 seconds ay hindi lang introduction. Ito ang sandali kung saan maaring magsimula ang paglaki ng views o tuluyang huminto ang momentum ng video mo. Bago tayo magpatuloy, tandaan ang 5 pangunahing prinsipyo ng isang epektibong hook. Simulan agad sa pinaka-interesting na parte. Sabihin kung ano ang mapapala ng viewer. Gumamit ng open loops para magtuloy-tuloy ang curiosity. Iwasan ang mahabang intro at walang saysay na fillers. Tuparin ang mga pangakong binitawan sa simula. Ngayon, alam mo na kung paano makuha ang click at kung paano panatilihin ang viewer sa unang minuto. Ang susunod na tanong ay paano ka makakasabay sa mga content na mabilis mag-viral nang hindi lang basta nakikigaya. Sa susunod na strategy, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang trending topics sa paraang makakapagbigay sa iyo ng sarili mong identity at mas malaking pagkakataong tumaas ang views. Napansin mo ba, kapag may bagong issue, may bagong AI tool, may viral challenge, o may malaking balita sa internet, parang sabay-sabay na lang gumagawa ng video ang lahat ng creators. At kadalasan, ang mga unang nakakasabay sa trend ang nakakakuha ng malalaking views. Pero ito ang problema, kapag kinopya mo lang ang ginawa ng iba, malamang isa ka lang sa napakaraming pagpipilian ng viewers. Kaya ang tunay na strategy ay hindi simpleng sumabay sa trend. Kailangan mo lagyan ito ng sarili mong anggulo. Bakit mahalaga ang trending topics? Simple lang ang dahilan. Kapag maraming tao ang naghahanap o nanonood tungkol sa isang paksa o topic, mas mataas ang posibilidad na irekomenda rin ng YouTube ang mga bagong videos na may kaugnayan dito. Ibig sabihin, hindi mo kailangang kumbinsihin ang mga tao na maging interesado. Interesado na sila. Ang trabaho mo na lang ay gumawa ng content na mas kapanapanabik kaysa sa iba. Pero huwag mong kopyahin basta-basta. Isipin mo lang ito, kung 10 creator ang gumawa ng parehong video at pare-pareho lang ang laman, bakit ka pipiliin ng viewer? Kaya sa halip na gayahin ng trend, tanungin mo ang sarili mo, ano ang maidadagdag ko na wala sa ibang video? Maaaring ito ay personal experience, experiment, honest review, comparison, step-by-step tutorial, behind the scenes, at beginner perspective. Kapag may kakaiba kang naibigay, mas magiging memorable ang content mo. Halimbawa sa AI tools. Sabihin nating may bagong AI application na pinag-uusapan ng lahat. Ang karamihan ay gagawa ng video na how to use this AI tool. Pero ikaw, ito yung pwede mong gawin. Sinubukan ko ang AI na ito sa loob ng 7 days. Ito ang hindi inaasahang nangyari. O kaya naman, kaya bang palitan ng AI na ito ang isang graphic designer? Parehong topic pero mas may kwento, mas may curiosity, at mas may dahilan para panoorin. Gamitin ang what if approach. Isa sa pinakamadaling paraan para maging unique ang content ay ang paggamit ng tanong. Halimbawa, paano kung gumamit ako ng AI sa loob ng 1 buwan? Ano ang mangyayari kung susundin ko ang advice ng mga successful YouTubers? Kaya bang gumawa ng viral video gamit ng cellphone? Kapag may eksperimento, mas gusto ng audience na makita ang resulta. Magdagdag ng sariling karanasan. Hindi lahat ng creator ay may pare-parehong experience. At iyon ang advantage mo. Kung may sarili kang kwento, ibahagi mo. Halimbawa, sa halip na sabihin lang kung paano kumita sa YouTube, ikwento mo kung paano ka nagsimula from 0 views. Anong mga pagkakamali ang ginawa mo, anong strategy ang hindi gumana, at ano ang tunay na nagbigay ng pagbabago. Kapag personal ang kwento, mas madaling makakonek ang audience. Huwag hintayin masyado lumamig ang trend. Sa internet, napakabilis ng galaw. Ang trendy ngayon, maaaring luma na bukas. Kaya kapag may nakita kang opportunity, subukan mong gumawa ng content habang mataas pang interest ng mga tao. Hindi kailangan perpekto agad. Mas mahalaga minsan ang tamang timing kaysa sobrang tagal na paghahanda. Pero syempre, siguraduhin pa rin na maayos ang quality ng video. Isa pang magandang strategy ay ang pagsamahin ang trending topic at ang evergreen content. Halimbawa, kung may bagong update sa YouTube, hindi lang puro balita ang gawin mo. Ipaliwanag mo rin kung paano ito makakaapekto sa creators o magbigay ng tutorial kung paano ito gamitin.
Sa ganitong paraan, kahit matapos na ang trend, may posibilidad pa ring patuloy na panoorin ng video dahil may pangmatagalang value ito. Huwag matakot magbigay ng opinyon. Isa sa mga dahilan kung bakit bumabalik ang viewers sa isang creator ay dahil gusto nilang marinig ang pananaw nito. Kung may trend, hindi kailangang ulitin mo lang ang sinasabi ng iba. Sabihin mo rin ang sarili mong obserbasyon. Ano ang nagustuhan mo? Ano ang hindi? Ano ang pwede pang pagbutihin? Kapag may malinaw kang boses bilang creator, mas nagkakaroon ng identity ang channel mo. Gumamit ng data, hindi hula. Kapag nagde-decide ka kung anong trend ang sasabayan, huwag lang umasa sa pakiramdam. Tingnan mo rin kung ano yung lumalabas sa YouTube homepage mo, anong topic ang paulit-ulit na pinapanood ng maraming tao, anong tanong ang madalas mong nakikita sa comment section, ano ang pinag-uusapan sa iba't ibang social media platforms. Kapag nakita mong maraming tao ang interesado sa isang paksa, posibleng magandang pagkakataon iyon para gumawa ng content. Magbigay ng mas malalim na value. Kung ang karamihan ay nagbibigay lang ng mabilis na overview, ikaw naman ang magbigay ng detalyadong explanation. Kung puro reaction ang ginagawa ng iba, magdagdag ka ng actual testing. Kung puro opinion, magpakita ka ng totoong resulta. Tandaan mo, hindi sapat na mauna. Mas mahalaga na may maiiwang halaga ang video mo sa audience. Huwag gawin lahat ng content ay trend. May mga creator na puro viral topic lang ang hinahabol. Kapag nawala na ang trend, nawawala rin ang views. Mas matibay ang channel kapag may balanse. May content na sumasabay sa uso. At may content na patuloy na hinahanap ng mga tao kahit lumipas na ang ilang buwan o taon. Sa ganitong paraan, may steady kang source ng traffic habang may pagkakataon ka makakuha ng biglang paglaki ng views kapag tumama ang isang trending upload. Kung gusto mong gamitin ang trending topics ng epektibo, sumabay sa tamang oras. Huwag lang basta-basta manggaya. Magdagdag ka rin ng sarili mong twist. Gumamit ng eksperimento, personal experience o unique perspective. Pagsamahin ng trending at evergreen value. Magbigay ng content na mas malalim at mas kapaki-pakinabang kaysa sa karamihan. Ngayon alam mo na kung paano samantalahin ng trending topics, pero paano kung gusto mong hindi lang isang video ang sumikat, kundi pati ang kasunod at ang susunod pa dito. Sa susunod na strategy, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamabisang paraan para mapataas ang watch time at mapabalik ang viewers ng paulit-ulit. Ang paggawa ng content series na bumubuo ng habit sa audience. Isipin mo to, may napanood kang isang TV series sa Netflix. Natapos mo ang episode 1. Bago pa man mag-end ang episode, excited ka ng panoorin ng episode 2. Pagkatapos ng episode 2, diretso ka na sa episode 3. Bago mo na malayan, madaling araw na pala. Bakit nangyari yon? Dahil gusto mong malaman ang kasunod ng kwento. At iyan mismo ang kapangyarihan ng content series sa YouTube. Huwag isipin ang bawat video bilang isang magkakahiwalay na content. Isa sa mga pagkakamali ng maraming creators ay bawat upload ay parang nagsisimula ulit sa zero. Ngayon ay tutorial, bukas ay prank, susunod ay vlog, tapos biglang tech review. Walang koneksyon, walang direction. At dahil dito, nahihirapan ng audience na malaman kung bakit sila dapat bumalik sa channel mo. Pero kapag may malinaw kang series, mas madali silang mahook. Ano ang content series? Simple lang. Ito ay grupo ng mga videos na magkakaugnay ang tema o layunin. Hindi ibig sabihin na kailangan laging may part 1 o part 2. Ang mahalaga ay may dahilan ng viewer para panoorin ang susunod mong upload. Halimbawa ng magandang series. Kung tungkol sa YouTube ang niche mo, pwede kang gumawa ng 30 Days YouTube Growth Challenge. From 0 to 100,000 subscribers, testing AI tools every week, fixing small YouTube channels, and reacting to subscriber channels. Kung lifestyle naman ang content mo, room makeover journey, fitness transformation, budget challenge, learning a new skill, 1-month habit building. Kapag alam ng viewers na may kasunod pa, mas malaki ang posibilidad na bumalik sila. Natural na sa tao ang gustong tapusin ang nasimulan. Kapag may nasimulan tayong kwento, parang may maliit na boses sa isip natin na nagsasabing, ano kaya ang mangyayari pagkatapos? Kaya kung marunong kang gumawa ng anticipation, nagkakaroon ng dahilan ng audience na abangan ng next upload mo. Magbigay ng maliit na teaser sa dulo ng bawat video. Huwag basta magpaalam. Sa halip, magbigay ng preview. Halimbawa, sa susunod na episode, susubukan nating baguhin ang thumbnail ng isang maliit na channel at titignan natin kung tataas ba talaga ang views nito sa loob ng isang linggo. Isang simpleng pangungusap lang, pero pwede na itong magbigay ng excitement. Gumawa ng consistent branding. Kapag series ang ginagawa mo, maganda ring pare-pareho ang style ng thumbnails. Halimbawa, parehong kulay, parehong font, parehong layout. Kapag nakita ito ng viewers sa homepage, mas mabilis nilang makikilala na bahagi ito ng paborito nilang series. At mas mataas ang chance na i-click nila ito. Huwag ipilit ang part number sa thumbnail. May mga creators na sobrang laki ng nilalagay na part 7, part 12, part 19. Ang problema, kapag hindi napanood ng bagong viewer ang mga nauna, maaaring
iisipin niya na hindi na niya maiintindihan ang kasalukuyang video. Mas mabuting gawing standalone ang bawat episode. Pwede pa rin konektado, pero kaya pa rin panoorin ng hiwalay. Bigyan ng maliit na recap. Kung may kasunod na topic, magbigay ng mabilis na paalala. Halimbawa, kung napanood mo ang nakaraang episode, natapos natin ang paggawa ng thumbnail. Ngayon naman, susubukan natin baguhin ang title para makita kung alin ang may mas malaking epekto sa views. Hindi ito mahaba, pero sapat para makasabay ang bagong viewers at maalala ng mga dating nanonood ang nangyari. Ipakita ang progress. Isa sa pinaka-effective na klase ng series ay ang may malinaw na pagbabago. Halimbawa, Day 1, Day 7, Day 15, Day 30. Kapag nakikita ng audience ang progreso, mas gusto nilang malaman kung ano ang magiging resulta sa huli. Ito ang dahilan kung bakit sikat ang transformation videos at challenge content. Gawing character ang audience. Hindi lang ikaw ang bida sa channel mo. Isama mo rin ang viewers. Halimbawa, sa susunod na episode, susubukan natin ang suggestion na iniwan ni Mark sa comments. Tignan natin kung gagana nga ba ito. Kapag naramdaman nilang bahagi na sila ng journey, mas magiging loyal sila at mas madalas silang bumalik. Planuhin ang susunod na 3 hanggang 5 upload. Isa pang sikreto ng maraming successful creators, hindi sila nag-iisip ng isang video lang. Alam nila agad kung ano ang mga susunod. Kapag natapos ang isang upload, handa na ang kasunod. Dahil dito, mas madali nilang nabubuo ang momentum ng channel. Hindi sila nawawala ng direksyon. Gamitin ang comments bilang inspirasyon. Minsan, ang pinakamagandang idea para sa next episode ay nanggagaling mismo sa audience. Kapag may nagtanong ng paano naman kung cellphone lang ang gamit, huwag mo lang sagutin sa comment. Gawin mong buong video. Kapag nakita nilang pinapakinggan mo sila, mas lalo silang magiging invested sa channel mo. Huwag lang magabol ng isang viral video. Maraming creator ang umaasang may isang upload na biglang sasabog. Pero ang mas matibay na strategy ay gumawa ng sistema kung saan kapag nagustuhan ng viewer ang isang video, may 5 pa siyang kasunod na pwedeng panoorin. Kapag nangyari yon, hindi lang views ang tumataas, pati watch time, subscriber, growth at loyalty ng audience. At iyon ang mas mahalaga sa pangmatagalang pag-unlad ng isang YouTube channel. Kung gusto mong bumalik ng paulit-ulit ang viewers, gumawa ng magkakaugnay na content or series. Magbigay ng teaser para sa susunod na upload. Panatilihing consistent ang branding ng series. Ipakita ang progress at transformation. Isama ang audience sa journey. Magplano ng ilang videos ng maaga para tuloy-tuloy ang momentum. Ngayon alam mo na kung paano mapabalik ang viewers sa channel mo. May isa pang sukatan na sobrang binabantayan ng YouTube at kadalasan naghihiwalay sa mga ordinaryong video at mga nagva-viral na video. Hindi ito subscribers, hindi rin likes. Ito ay audience retention. Ang kakayahan mong panatilihing nanonood ang tao mula umpisa hanggang huli. At sa susunod na strategy, pag-uusapan natin kung paano ito mapapataas gamit ang simpleng pagbabago sa paraan ng paggawa ng content. So ayan mga kabady, yan ang unang 5 strategies na pwede mong simulang gamitin para mapabilis ang paglaki ng views ng YouTube channel mo. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kabady, ang 5 strategies na napag-usapan natin ngayon ay parang pundasyon pa lang ng isang bahay. Mahalaga sila, pero kung gusto mo talaga makakita ng malaking pagbabago sa performance ng channel mo, may 5 mas advanced na strategies pa tayong pag-uusapan sa susunod na episode. At sa totoo lang, isa sa mga iyon ang madalas na hindi napapansin ng maraming creators. Kahit maganda ang thumbnail, kahit malakas ang title, at kahit maganda ang content, kapag hindi nila naiintindihan ng konsepto ng audience retention, malaking oportunidad ang nasasayang. Pag-uusapan din natin kung paano gamitin ang tamang upload timing para makakuha ng mas magandang simula sa bawat video. Paano pagsamahin ng search-based content at recommendation-based content para magkaroon ng parehong short-term at long-term views. Paano gamitin ang YouTube Shorts bilang tulay para makapagdala ng audience sa iyong long-form videos. At higit sa lahat, paano mo malalampasan ang competition sa pamamagitan ng paggawa ng content na hindi lang maganda, kundi talagang mas kapakipakinabang kaysa sa karamihan. Kaya kung seryoso kang palaguhin ng YouTube channel mo ngayong taon, huwag mong palalampasin ang episode 2. Doon natin bubuuin ang buong strategy at pagdudugtong-dugtungin natin lahat ng konsepto na tutunan mo para magkaroon ng malinaw na sistema sa bawat upload. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like at i-share para makatulong din sa ibang creators na gustong lumago sa YouTube. At gusto ko ring malaman ang opinion mo. Sa 5 strategies na napag-usapan natin, alin ang una mong susubukan sa sarili mong channel? I-comment mo sa ibaba. Binabasa ko yung mga comments ninyo at posible ring magamit ang ilan sa mga tanong ninyo sa mga susunod nating videos. Maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Joven ng Tricksbody PH at magkita-kita tayo sa susunod na episode. Sa episode 2 guys, kung saan tatalakayin natin ang strategies 6 hanggang 10 na pwedeng magbigay ng mas malaking impact sa views at paglago ng iyong YouTube channel. So hanggang sa muli, ako nga pala si Tricksbody PH. Tandaan, taig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.